Nasubukan niyo na rin ba ang pumila sa isang bake shop para lang makabili ng mainit na pandesal? At kung minsan ay hindi ka pa nakakabili dahil naubusan ka na. Kung gagawa na lang kaya tayo, eto ay mas masarap pa, malinamnam at napakalambot kahit kinabukasan pa. Madali lang po itong gawin at kukunti lang po ang mga sangkap na kailanganin natin. So paghalu-haluin lang po natin itong ating mga ingredients. Fresh milk, isang itlog, instant yeast. Instant po yung ginamit natin para hindi na natin kailangan i-proof itong ating yeast. Naglagay din tayo ng unsalted melted butter. Kanina, naglagay din tayo ng condensed milk at saka sugar. Pagkatapos ay idagdag na natin itong ating bread flour. Pwede din naman kayong gumamit ng all-purpose flour kung meron. And then nilagyan din natin ng powdered milk. Ayan po, para mas masarap at malinamnam itong ating pandesal. Gamit itong ating spatula ay paghalu-haluin muna natin itong ating dough. At pagkatapos ay ilipat na natin dito sa ating mixer. Pag wala naman tayong dough mixer ay pwede naman tayong magmano-mano. Medyo matagalan lang po ang pagninid. Pero wala pong pinagkaiba ang outcome ng ating pandesal. Lightly grease a large bowl dahil dito natin ililipat itong ating dough. Pag ganyan po ka-stretchy yung ating dough, ay perfect po yan pag nailuto na itong ating pandesal. Nilagyan ko nga pala ng kunting cooking oil sa itaas ng ating dough at saka takpan at hayaan ng 1 oras. Dahil mainit po ang panahon dito sa amin ngayon, bali 30 minutes lang po ang hinintay ko. Ayan po, punch the dough down. Knead the dough a little and then divide into 16 even pieces. At pagkatapos ay ihugis lang po natin lahat ng pabilog. So napakasimple lang po itong gawin. At pag naihugis na natin lahat ng pabilog ay pwede na nating ilipat muna dito sa ating baking sheet. Ayan po at hayaan lang po ng mga about 10 minutes. So takpan muna natin ng tea cloth. So after 10 minutes ay ipa-flatten ulit natin gamit itong ating rolling pin. Ganyan lang po, wag naman masyadong flat dahil ilalagay pa natin itong ating cheese. Place a piece of cheese in the center. Then, fold the dough around the cheese and form it into a smooth ball. At pagkatapos ay pwede na nating i-roll dito sa ating na-prepare na breadcrumbs. So, ganyan lang po, paulit-ulit lang po. At pagkatapos ay i-arrange na natin dito sa ating baking sheet. Cover to let rise for about 30 minutes. At pwede na nating i-bake in a preheated oven about 350 Fahrenheit for about 15 to 18 minutes. At eto na po ang ating napakasarap at napakalinamnam na cheese pandesal. Tara, magkape na po tayo. Daghang salamat!